Hindi magkandadala si Michelle sa plastic bag na puno ng mga gagamitin niya sa pagluluto. The way to a man's heart daw is through his stomach. Dumudugo na mga tainga niya sa dami ng beses na naririnig niya yun at kung ganoon ay inuulit-ulit iyon. Kaya malamang ay totoo iyon. It was worth a try. Kaya sa gabing iyon ay balak niyang ipagluto si Ched na nag-iisang putaheng sigurado siya na kaya niyang pasarapin. Ang kaldereta. Paborito iyon ng mami nila at itinuro nito sa kanyang sikretong timpla kaya palaging patok sa kaldereta niya. Hindi lang mga gagamitin niya sa naturang putahe ang binili niya. May kasama ring wine doon at pang dessert na hindi pa niya alam kung ano. Basta may binili siyang graham crackers, nasal cream at chocolate sprinkles. She opened the door using her key. Napansin na niya ang sasakyan ni Chad sa driveway. Ibig sabihin ay maaga itong umuwi. Anybody ho? Naudlot ang pagsigaw niya nang nakakailang hakbang pa lang siya papunta sa kusina ay may nakasalubong siyang magandang babae na palabas naman mula roon. She was wearing nothing but a towel. Half Brazilian, half Pinoy si Andrea. And boy, she's so hot. Naalala niya sinabi ni Tim. Noong minsan kausap niya ito sa telepono ay nabanggit nito ang tungkol sa latest girl daw ni Ched. Nakita raw nito ang kaibigan niya sa isang cocktails na dinaluhan din nito. May kasama si Chad na babaeng mukhang Diyosa at ipinakilala ng lalaki ang dalaga kay Tim. Mabilisan lang niyang pinasadahan ng tingin ng babaeng nakasalubong niya pero sapat na iyon para mapagtanto niyang mukhang dugong Brazilian nito. At dahil tuwalya lang ang suot nito ay isa lang ang pinapahiwatig niyon. Wagi sa mison si Chad. He just had the woman. Ilang beses nang napakapagkwento si Ched tungkol sa conquest nito at wala lang yun sa kanya. Kaibigan niya ito, kaya hindi niya ito dapat husgahan. Pero ngayon ay ibang dating sa kanya ng pagkakasumpong niya na nasa akto ng paggawa ng kabulastugan. She felt as if someone had rammed a sweet snack straight into her chest. Pinag-uusapan siya ng hangin. Parang kaunti na lang ay hihimatay na siya. Hi, the woman gave her a tentative smile. Hi Rin, I guess. Gantimbati niya rito. I'm Andrea. Kinipkip nito ang tuwalyang nakatapi rito at nanganganib yatang malaglag iyon. Hindi siya nakaimik. Kinumpirma ng pangalang sinabi nito ang hinala niya. At base sa itsura nito, mukhang nakascore na nga si Chad dito. And for the next couple of months, at least his world would revolve around this woman. Later, he would probably get rid of her too, just like the other that went before her. Bigla ay nagising siya sa isang masaklap na katotohanan. Walang pag-asang maging sila ni Chad. Sasabihin ng magkaroon ng milagro at mabighani ito sa kanya, pero pagkatapos ay they would get into a relationship and then after a few months magsasawa rin dito sa kanya at ididispatcha siya. Get real, sita niya sa kanyang sarili. Kahit nga siguro ang himalang iniisip niya ay imposibleng mangyari. Nasa harap mismo ng mukha niya ang babaeng natitupuhan ni Ched. Maganda, nag-uumapaw sa kaseksihan at sopiskada. Everything she wasn't. Kaya saan niya makukuhang ilusyon niya na baka sakaling nag-iiba na ang tingin ni Chad sa kanya. Mas matindi pa yata ang sayad niya kaysa kay Nadine para maisip niya iyon. You must be Michelle. Anang maladyos ang kaharap niya. Chad has told me all about you and why you're living here. I bet, anang isip niya. Natukoy rin agad niya ang ibig sabihin niyon. Ipinalawanag dito ni Chad ang sitwasyon para hindi siya makasira sa diskarte nito. And it was then that she fully and finally accepted that Chad had come to mean more to her than just a friend. Ang masaklap nga lang doon, wala talaga siyang dahilan para asmain na magkakagusto rin ito sa kanya. Not that it would happen, but even if it did, it would lead to only one thing in the end.
she would still lose him. At kapag nangyari iyon, ay hindi lang ang isang lalaking mahal niyang mawawala sa kanya, kundi ang kaibigan niyang nakasama niya sa napakaraming hirap at ginhawa. It suddenly seemed too much for her. Hindi na niya kaya. "Nice meeting you," sabi niya kay Andrea. "Shall I tell Chad you're here?" tanong nito. "No need. I'll just drop this off." Iminawestra niya ang plastic na dala niya. "Then I have to leave again. May date ako." "Okay." Tumuloy na ito sa hagdan. Tinanaw pa niya ang pagbaybay nito sa pasilyo papunta sa kwarto ni Chad bago niya nagawang pilitin ang kanyang sarili na humakbang papunta sa kusina. Isinalaksak na niya ang lahat ng perishable sa ref. Kapag kuwan ay nagmamadali na rin siyang umalis. Pakiramdam kasi niya ay sasabog ng dibdib niya sa matinding sama ng loob. Ang ideyang nasa taas lang ang dalawa at gumagawa ng milagro ang siyang dahilan kung bakit kung makatakbo siya ay para siyang hinahabol na nag-aamok na may iniiwasang tabak. "Oh, Michelle, ano nangyari?" Malamang na hindi maganda ang itsura ni Michelle pagpasok niya sa bahay nila, kaya gano'n na lang reaksyon ni Kuya Jun niya nang makita siya nito. Napatayo pa ito mula sa kinauupaang sofa. Hindi agad siya nakasagot. Imbes ay sinugod niya ng yakap ang kuya niya. "Anong ginawa sa'yo ng tarantadong Chad na yon?" Panay ang hagod ni Kuya Jun sa ulo niya. "Wala, kuya. Promise, wala." "Bakit ka umiiyak?" Hindi siya sumagot. Hindi rin naman niya alam kung anong isasagot. Sa halip ay panay lang ang iyak niya. Mabuti't hindi na nagpilit na mag-usisa ang kuya niya. Sa halip ay hinayaan na lang muna nitong paalpasin niya ang sama ng loob niya. Kulang na lang siguro ay pigaan na ng harapan ng t-shirt ng kuya niya nang sa wakas ay humupa ang pagnanais niyang malngal. Humihikbi na lang siya pero para rin siyang pagod na pagod. "Baka gusto mo nang sabihin sa akin ang problema mo?" Masuyong tanong ng kuya niya. Pag-angat niya ng mukha ay nakita niyang matinding pag-aalala sa anyo nito. And it was then that she realized how lucky she was to have a brother like him in her life. A brother she can depend on and who would always be there for her. "Sorry, kuya." "Sorry saan?" Pagkatapos niyang punasan ng mga luhang umagos uli sa mga mata niya, ay sinimulan niya magpaliwanag kung bakit siya nagsusorry dito. Kinabig siya nito ng yakap. "Pasensya na rin ha. Siguro nga ay nag-overprotective kami sa'yo. Lalo na ako. Kahit naman kasi nung nandito pa si Mommy, pakiramdam ko ay ako dapat ang pumuno sa mga papel na iniwan ni Daddy dahil ako ang panganay. At nang umalis si Mommy ay lalo ko nang kinalingang seryosohin ang papel na iyon. Nag-iisang babae ka. Prinsesita ka namin. Kaya kahit malaki ka na, ang tingin ko pa rin sa'yo ay isang batang madalas na inaalagaan ko. But you're a big girl now. Siguro naman ay sapat na ang pangaral at paalala namin sa'yo habang lumalaki ka para malaman mo kung ano ang tama at mali. Kung sakali mang madapa ka at magkamali, nandito lang kami para umalalay sa'yo." "Kuya," napahagulhol na naman siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Tama na nga yan. Basang-basa ang damit ko sa luhat uhog mo. Anito kapag daka." "Oh, anong meron?" Hindi nila namalayan ang pagbukas ng pinto. Lumapit sa kanila si Kuya Brian. "Mahabang kwento," sagot ni Kuya Jun. "Ba't umiiyak yan?" Tumingin si Kuya Jun sa kanya. Umiling siya. Hindi pa siya handang ipaalam sa mga ito ang katangahan niya. Pwedeng saka na lang?" Pakiusap niya. "Kung ginalaw ka ni Chad." "No." Mabilis na tanggi niya. "Wala siyang ginagawang masama sa akin. Ako ang may kagagawan kung bakit ako umiiyak." May pait sa kalooban na naidugtong niya.
Sigurado ka? Pangungulit ni Kuya Brian. Sure na sure. Nagkatinginan na mag-uuya niya. Oh, sige. Magpahinga ka na muna. May ulam pa riyan kung... Kumain na ako, Kuya Brian. Tanggi niya. Kahit kumukulam na ang simura niya, ay duda siyang magagawa niyan lumunok. Nakakapagod ang umiyak, pero mabuti na rin yon at napagod siya dahil nakakatulog agad siya. Pagkagising niya kinaumagahan, ay sakalang niya naalalang tingnan ang cellphone niya. Nakailang missed call si Ched sa kanya. Marami na rin itong messages. Inaalam nito kung nasaan siya. House ako, reply niya rito. Hindi naman ito kasalanan na na-inlove siya rito, kaya dapat lang natratuhin niya ito ng matino. Hindi na ito nag-reply o tumawag. Siguro ay tulog pa ito o kaya ay napanatag na ito nang malaman na hindi naman pala siya nawawala. Ipinatong niya ang cellphone sa bedside table at saka siya lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina at naghanda ng almusal. It soon felt as if she had never left at all. Kung may naiba man, iyon yung pagkawala ng pakiramdam niya na nasa isang malaking hawla siya at ang dalawang kapatid niya ay jail guards niya. Imbes ay nakaramdam siya ng kapayapaan ng kalooban sa ideyang may pamilya siyang masasandalan. Kahit paano ay nakatulong iyon para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya dahil nalaman niyang hanggang sa pagiging magkaibigan na lang ang maaaring maging ugnayan nila ni Ched. Kahit na higit pa roon ang isinisigaw ng kanyang puso. Stupid heart. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.